Lodi. Gandang gabi sa inyo. Yan tayo. Sa ulam ko mga Lodi. Tayo. Yan tayo. Sarap. Tulog na yung anak ko sa kaantay sa ina niya. Tignan mo. Natulog na yung anak. Natulog na yung anak ko sa kaantay sa ina niya. May lagnat pa yan. May nararamdaman yan. Walang ganang kumain. Ano masasabi nyo? Hindi dumating ang ina. Kaya mga lods, tanongin ko, ano mararamdaman nyo? Sabi ng ina, uuwi daw siya. Pinadala namin ng pamasahe. Alas 11 kaninang hapon. Anong oras na gabi na ngayon, pero hindi dumating. Inantay ng anak niya. Sabi niya, magpapaalam daw sila kay Ma'am Yang. Bakit hindi niya i-chat? Di ba? Bakit hindi niya i-chat si Ma'am Yang? Di ba? Mindset. Hindi si Ma'am Yang ang inaantay niya. Ang pamangkin ni Ma'am Yang ang inaantay niya. Tama, mali? Kung ikaw talaga prosecuted ka umuwi sa anak mo na may sakit, chatat mo yung ma'am mo. Ibig mo, pinadalan ko ng pamasahe alas 11 pa lang na mahapon.
Yung magulang niyan. Yung magulang niyan, oh. Pinadalahan ko yan ng alas 11 ng hapon ang magulang niyan. Anong oras na ngayon? Sabi niya nung hapon, nung pinadalang ko, antayin niya yung magpapaalam siya kay Ma'am Yang. Pwede naman i-chat, di ba? Oh. Sa inyo, anong kanyo? Sa inyo mga ina, anong unahin nyo? Yung anak nyo na may sakit? O yung trabaho nyo? Tanong ko lang. Sa may mga anak dyan na ina. Nung gabi pa lang, chinat ko na yung sinasabi niyang Ma'am Yang. Pinaalam ko na siya na anak niya may sakit, pauwiin si Joanne. Kayo, ano ba mga netizen, mga idol, ano masasabi nyo? Tatanungin ko kayo ma'am, mga idol, mga netizen. Anak nyo, naging critical. Ano unahin nyo? Anak nyo o yung pag-a-apply nyo? Tatanungin ko lang kayo. Uuwi ba kayo sa anak nyo may sakit? O mag-stay kayo dyan sa accommodation ng ina-applyan nyo? Kayo mga ina, anong kanyo? Kahapon pag uwi ko ng alas 3 ng hapon, kahapon na nung Martes, buti na lang umuwi kagad ako ng hapon ng alas 3. Pagdating ko ng bahay, kinumbulsyon yung anak ko sa taas ng lagnat. Hindi ako nagdalawang isip, itinakbo ko sa ospital yung anak ko na yan. Yan. Itinakbo ko ng ospital kahit wala akong kapera-pera. Sa totoo lang. Nanginginig yan kahapon pagdating ko. Tumirik ng mata. Pero hindi nagdalawang isip, itinakbo ko, hindi pa ako nakapagbihis. Ibinaba ko lang yung bag. Tumakbo kagad ako ng ospital. Itinakbo ko yung anak ko. Pero nang ina niya, nasa accommodation. Tumawag pa sa akin nung nasa ospital na kami ng anak ko. Tumawag. Anong nangyari? Oh. Sabi ko, di ka ba uuwi? Na emergency yung anak mo, may sakit? Alam mo, sagot ng ina, wala akong pamasahe. Anong klaseng agency yan? Pwede ka naman humiram sa agency na yan ng pamasahe para sa anak mo na makauwi ka para gampanan mo yung anak mo may sakit na ina ka eh, di ba? Tama mali, pero siya wala. Lumabas kami kahapon, alam niyo kung anong oras lumabas kami, mag-aalas 10 na.
linabas ko yung anak ko sa ospital. Pagdating sa bahay, binantayan ko pa yan hanggang madaling araw, hindi nakapasok sa trabaho dahil hindi bumaba ang lagnat niya. Mataas pa rin ang lagnat niya ng anak ko. Kaya hindi ako nakapasok. Alas 3 ng madaling araw, chinat ko ang boss ko, yung pormang ko na boss, hindi ako makakapasok dahil yung anak ko kinumbulsyon kahapon paglabas natin ng alas 3. Tinakbo ko sa hospital. Pero ang ina, hindi man lang umuwi na malapit lang, nasa Cavite lang. Cavite o Bataan. Kayo mga netizen, ano sasabihin? Ano sasabihin nyo? Ang mama niya si Joan Inahi Magabo, Joan Ines Magabo Inahi. Alam nyo ang sagot ng ina? Wala daw siyang pamasahe. Pwede naman siyang gumawa ng paraan at manghiram siya. Di ba? Ina kayo eh. Di ba? Tama mali. Kayong mga ina, unahin nyo ba yung kuha nyo kaysa sa anak nyo? Tanong ko lang sa inyo. Ano unahin nyo? Trabaho anak nyo? Na nag-aagaw buhay yung anak nyo? Pero ako, hindi ko nagdalawang isip pagdating ko na nakita ko yung anak ko kinukumbulsyon. Binaba ko yung bag ko, hindi pa ako nakapagbihis, itinakbo ko kagad sa ospital. Yan, yung bata na yan, yung anak ko na yan, yan. 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 Mula ngayon, may nararamdaman pa yan. Pero mamaya, papainumin ko pa ng gamot yan. 4 na oras, pinapainom ko ng gamot. Kaya wala akong tulog sa gabi. Sinasabi ko sa inyo. Kanina, gusto ko mang pumasok sa trabaho, pero hindi ko maiwanan yung anak ko. Dahil may nararamdaman. Unahin ko ang anak ko kaysa sa trabaho ko. Ang trabaho andyan lang, pero yung anak ayaw kumawala sa buhay ko. Yan ang totoo. Siguro naman maintindihan yun ng kumpanya ko. Dahil isa rin silang magulang at ama. Sa totoo lang, mga lodi, mga netizen, mula kaninang madaling araw, wala pa akong tulog hanggang ngayon. Sinasabi ko sa inyo yung totoo. Sa kababantay ko ng anak ko. Wala pa akong tulog. Sa totoo lang. Binabantayan ko yung anak ko. Pinapainom ko ng sinasabi ng doktor na bawat 4 na oras. Baka sabihin nyo, sinungaling ako. Pakita ko sa inyo yung kuwan ng hospital. Ito. Ito yung kuwan ng hospital. Sa mental hospital. Yan. Ito pa. Ito pa. Yan. Yan. At ito ang bibilhin kong gamot. Yan ang bibilhin kong gamot na binigay ng resita sa mental hospital. Kasi walang gamot sa butika doon.
Yan. Yan. Andyan yung one. Yan. Hindi ako nagsisinungaling sa inyo dahil hindi ako sinungaling na tao. Ito naman ang referrals sa ihi ng anak ko kasi hindi umihi doon kahapon. Ngayon, itatakbo ko kung halimbawa naiihi na siya. Ilalagay ko sa lagayan ng ihi kasi gusto chicken. Ito yung referral na para makapasok ako doon sa mental. Yan mga lods. Hindi ako nagsisinungaling. Oh. Hindi ko sinungaling na tao. Ito pa, referrals din yan. Yan. Referrals din yan. Para sa ihi ng anak ko na makapasok ako. Kasi chichikin nila yung ihi ng anak ko. Hindi ko sinungaling. Hindi ko sinungaling. Totoo sinasabi ko sa inyo mga lods. Baka sabihin nyo nagsisinungaling ako. Hindi ko nagsisinungaling. Dahil hindi ako sinungaling na tao. Kahapon, tulo ang luha ko. Pagdating ko sa bahay, na nakikita ko yung anak ko nanginginig sa init ng lagnat, sa taas ng lagnat niya, nagkukumbulsyon. Tulo ang luha ko kahapon. Ibinaba ko kagad ang bangkot, tinakbo ko. Kahit wala akong pera. Dahil buhay ng anak ko yun. Sa totoo lang. Nanghiram ako ng pera, pamasahin ng tricycle, nakahiram ako ng 500. Sa totoo lang. Hindi nagsisinungaling. Kahapon, pumunta pa ako ng bayan. Dala-dala ko yung anak ko. Nanghiram pa ako doon kay Marilyn Abrego ng 500. Para lang may mapamasahe ako sa tricycle at panggastos doon sa ospital. 500 ang ibinigay sa akin ni Marilyn. Pero tuluan luha ko na kinikwento ko sa kanya. Hindi ako nagsisinungaling. Kahit ngayong gabi mamatay man ako. Mula kahapon, wala akong tulog. Hanggang ngayon, wala pa akong tulog. Babantayan ko pa rin yung anak ko. Papainumin ko pa rin ang gamot sa tamang oras. Hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Hindi ko alam kung makakapasok ako bukas. Kasi wala man magbabantay sa anak ko. At ayaw ko rin iwanan yung anak ko na may sakit. Sa totoo lang. Yan ang totoo. Sinasabi ko sa inyo yung totoo. Tululuha ako kahapon. Nung nakita ko yung anak ko kinukumbulsyon, pag uwi ko ng trabaho. Oo, totoo. Nung Martes, nung alas 12 ng tanghali, umuwi lang ako. Para pakainin ko yung anak ko. Painumin ko ng gamot. Nagpaalam pa ako sa gwardiya sa UIC. At tinawag pa kay Ma'am Chi na si DJ Habuyanon. Uuwi daw muna kasi papainumin yung anak niya. Sabi ng UIC, tinawag sa opisina. Sabi ni Ma'am Che, o sige, umuwi ako. Wala pang alas 12 pagdating ko dito sa bahay. Pinainom ko yung anak ko ng gamot. Pinakain ko muna. Pagdating ng alas 12:40, pumasok ako. Bumalik ako sa trabaho. Pero nung hapon, pag out ko ng alas 3, pag uwi ko sa bahay ng alas 3:30, nakita ko yung anak ko kinukumbulsyon na. Nanginginig na at tumitirik ang mata. Hinagis ko ang bag ko. Itinakbo ko kagad sa ospital. Yung anak ko. Hindi na ako nagdalawang isip. Dahil
Buhay ng anak ko yun eh. Hindi ko papabayaan anak ko yun eh. Anak ko yun eh. Mamatay na lang ako, wag lang anak ko. Yun lang ang sasabihin ko sa inyo. Hindi nagsisinungaling. Pero nung nandun na kami sa ospital, nung tinakbo ko yung anak ko nung Martes ng hapon ng alas 3, walang kaalam-alam yung ina. Pero di ko alam kung sino nagsabi sa kanya nung nandun na kami sa ospital. Tumawag yung asawa ko, yung ina ng anak ko. O ano nangyari? Sabi ko, nandito kami sa mental hospital ngayon. Tinakbo ko yung anak mo dahil nakukonvulsyon. Pero hindi ko siya sinabi na umuwi siya. Nasa kanya na lang yun. Pero ano nangyari? Hindi umuwi yung ina ng anak ko. Anong dahilan niya? Wala siyang pamasahe. Pwede naman siyang gumawa ng paraan. Maghiram siya dun sa accommodation. Diba? Tama mali. Buhay na anak mo yun eh. Kahit ako. Kahit nasa trabaho ko, pag tinawagan lang ako na ganito yung pan mo, iiwanan ko trabaho ko. Kahit na malayo pa ako, iwanan ko, uuwi ako para sa anak ko. Pero yung ina niya, anong ginawa? Kahapon, hindi umuwi dahil wala siyang pamasahe. Kanina, dahil yung anak ko hindi pa rin bumababa yung lagnat. Kaninang madaling araw, kanina, tanghali. Ginawan ko ng paraan, nangungutang ako. Ipinadala ko sa kanyang pamasahe. Alam niya sagot niya, mamaya daw, magpapaalam pa siya, pero nakuha niya, nandun na sa Gcash ang pera niya. Magpapaalam pa daw siya kay Ma'am Yang. Pwede naman i-chat niya si Ma'am Yang na, ako dahil emergency, di ba? Tama mali. Sa inyo, anong comment nyo? Para sa ina ng bata. Tama ba ang ginawa niya? Hanggang ngayon, hindi pa umuwi. Ang ina niya, si Juan, magabo inahe. Tama ba ginagawa niya? Tanong ko. Hindi niya kasi nararamdaman ang mag-alaga sa anak dahil unang anak niya, hindi niya inalagaan. Ina niya nag-alaga sa anak niya. Sa inyo mga netizen, mga idol, tama ba ginawa ng ina niya na hindi umuwi? Na alam niya yung anak niya nagkikritikal, may sakit, masamang pagkaramdam, na nasa hospital, tinakbo ko, anak niya, na hindi man na siya umuwi. Tama ba ginawa niya na hindi siya umuwi? Hanggang ngayon, na ang anak niya, hanggang ngayon may nararamdaman pa rin. Pinadalhan ko ng pamasahe, hindi pa rin umuwi. Tama ba ginawa niya? Nasasabihin niyang antay niya yung magpaalam siya kay Ma'am Yang niya. Ma'am Yang Abadilla. Pwede naman i-chat na anak niya may sakit. Sige nga, pakiramdam niyo, anong pakiramdam niyo, anong desisyon niyo? Tama ba ginawa niya? Hanggang ngayon, hindi pa umuwi. Nagginawaan ko siya. Nangutang po ko kaninang hapon. Nangutang ako ng pamasahe niya kanina, alas 11 ng hapon. Pinangutang ko siya ng pamasahe para maumuwi lang. Ngayon, chinat ko, asan ka na? Ang reply niya, hindi pa daw siya napagpaalam, nakauwi lang daw ni Ma'am Yang Abedilla. Tama ba yun? Pwede ka naman mag-chat, may cellphone ka naman. May cellphone naman yung bad news agency na humahawak sa inyo. Tama mali.
Kaya kahapon nakapag-chat ako sa kanya na once na may mangyari sa anak mo, sa totoo lang, na hindi ka umuwi, makakagawa ko na hindi maganda. Damay-damay na. Totoo sinabi ko. Kami nangyari sa anak ko kahapon. Kasi nung hapon, pag uwi ko nung pagdating namin sa bahay, hindi pa rin nagbago yung kanya, hindi pa rin bumaba yung lagnat niya. Nanginginig ang katawan ng anak ko kahapon. Sinachat ko pa siya. Alam niyo ang ginawa sa akin? Ibilinak pa ako ng ina ng bata. Ibilinak pa ako ni Juan Inis Magabo Inahe. Ibilinak pa ako. Alam mo kung saan ako kumontak? Sa WhatsApp niya. Tinatawagan ko siya sa WhatsApp, hindi sinasagot, nagre-ring. Chinachat ko siya, hindi nagre-reply. No. Pagdating ng alas 3 na madaling araw, binalik niya yung messenger ko. Inung-block niya. O anong ibig sabihin? Ano bang ginagawa niya? Diba? Sa inyo, anong masasabi nyo? May ginagawa ba siyang maganda o hindi? Oh. Madaling araw yun. Gising pa siya. At magre-reply siya. Yung block niya na. Oh. Sa inyo, anong masasabi nyo? Tanong ko lang. Mga netizen. Kasi, yung agency nila, andoon yung pamangkin ni Ma'am Yang. Alam ko yung accommodation na tinatawag na accommodation, dapat babae lang, babae, lalaki, lalaki lang. Di ba dapat ang babae, walang halong lalaki, kahit kamag-anak pa ng panyon. Sa inyo, mga lodi, tama ba? Sino ba ang dapat pinalaman ng asawa ko? Si Ma'am Yang o yung pamangkin ni Ma'am Yang? Kasi kung si Ma'am Yang ang pinalaman niya, pwede niya i-chat. Diba? Tama, mali. Mag-comment kayo at i-share, mag-like. Mag-comment kayo sa sinasabi ko kung tama ba ang sinabi ko. Mag-comment kayo at mag-share at mag-like sa video ko. Ikaw, Ma'am Yang Abadilla, tama ba ang ginagawa ng pamangkin mo? Tanungin ko kayo. Aplikante nyo, anak niya may nararamdaman, ichinat kita. Hindi mo ba sinabi sa aplikante nyo na umuwi ka muna, Ma'am Yang Abadilla? Na yung anak ni Juan Inis Inahe Magabo Inahe, na yung anak niya may nararamdaman critical, nagkukumbulsyon, ichinat kita, napauwiin niyo muna yung asawa ko kasi yung anak niya may sakit, nasa hospital kami. Oh, ano bang nag-reply ka ba? Di ba hindi? Pero nabasa mo, alam ko nabasa mo yun, Ma'am Yang Abadilla.
Tapos, alas 3 na madaling araw, inumblock na yung messenger ko ng asawa ko. Tinatanong ko siya, nung inumblock ko, nung tinawagan ko, nakita ko naka-unblock na ako. Tinawagan ko siya. Asan ka ba? No. Bakit gising ka pa? Saan ka ba nakahiga? Sabi ko, ilawan mo nga kung saan ka, kung kasama ka ng mga babae mo. Ayaw niyang ilawan. Oh. Tama ba, mali? Pwede naman ilawan niya sa cellphone, sa flashlight. Di ba? Alam ko, Ma'am Yang, yung pamangkin mo at kasawa ko, alam ko may relasyon yan. Ma'am Yang Abadilla, na sinasabi mo walang lalaki dyan sa accommodation mo. Tanga ka, Ma'am Yang Abadilla. Pabidyo-bidyo ka pa? Sasabihin mo walang lalaki? Totoo pala sinasabi ng asawa ko na may sakit ka sa ulo, Ma'am Yang Abadilla. Hindi mo babantayan yung mga aplikante mo kung anong ginagawa sa gabi. Kasi yung pamangkin mo doon din natutulog sa taas ng mga babae. May kwarto siya doon. Ma'am Yang Abadilla. Ngayon, sino sa atin ang tanga? Ikaw ang tanga, Ma'am Yang Abadilla. Isa kang tanga. Kaya pala may sakit ka sa utak eh. May sakit ka sa ulo eh. Kala ko matalino ka. Pa-English ka pa. Wala ka naman palang nalalaman sa mga aplikante mo kung anong ginagawa sa gabi. Hindi ka makapagbantay sa mga aplikante mo. Dahil yung pamangkin mo nasa taas. Mismo doon sa tinutulugan ng mga babae. Tanga ka ba? Dapat babae lang, walang nakahalong lalaki. Tanga, Ma'am Yang Abadilla, bubo. Pabidyo-bidyo ka pa nung nagkasagutan tayo nung una. Pabidyo-bidyo ka pa, sasabihin mo, Ma'am Yang, na walang lalaki dito, puro babae. Pero saan natutulog yung pamangkin mo na lalaki? 'Di ba sa taas? Mismo doon sa taas ng tinutulugan ng mga babae. Tanga ka, Ma'am Yang Abadilla. Tinawag ka pa naman na agency ng pang-ibang bansa. Accommodation. Ang alam kong accommodation, babae sa babae lang, lalaki sa lalaki. Iba yung lalaki, ibang babae. Sino sa atin ang bobo ngayon? Pa-English ka pa sa akin? Kundi ka tanga. Dapat ang pamangkin mo, hinihiwalay mo sa mga tulugan ng mga babae. Tanga. Ikaw ang bobo, Ma'am Yang Abadilla. Gamitin mo utak mo. Kung may utak ka. Gusto mo i-post ko pa yung nakita ko na yung mga aplikante mo na nagiinuman doon sa may terrace na may lalaki na kamag-anak mo na nandun nanonood?
Gusto mo i-post ko pa? Ipasa ko pa sa'yo? Tama ba yon? Ngayon, sino sa atin ang pa-English ka pa? Sinong bubo sa atin dalawa? Mamyang Abadilla. Tanga ka. Talagang may tama ang utak mo. Mamyang Abadilla. Dapat lang na ganyanin ka ng asawa mo. Na tinatarantado ka ng asawa mo. Dahil bubo ka. Tanga ka. English ka pa. Sasabihin mo pang mataas ang pinagkuanan mo. Hindi mo nga mabantayan yung mga aplikante mo. Tanga ka. Mamyang Abadilla. Tanga. Bubo. Yung pamangkin mo na si JR Abadilla, nandoon sa taas natutulog sa mga aplikante mo. May kwarto siya doon sa taas. Oh. Malamang sa malamang, siya yung kuha ng asawa ko. Siya yung lalaki ni Juan Inahi Magabo. Inahi. Kahit magpa-kuhan tayo, line detector tayo, line test detector tayo. Tanga ka, Mamyang Abadilla. Dapat yung pamangkin mo, hindi mo sinasama doon sa mga ng mga babae. Bubo ka, Mamyang Abadilla. Tanga. Sabihin ko sa'yo, tanga ka. Pa-English ka pa. Akala mo, sasabihin mo mataas ang pinag-aralan mo. Sasabihin mo pa sa akin nung pa-video-video ka pa na walang lalaki. Bobo! Gagawin mo pa kung tanga. Kung tanga ka, huwag ka naman damay, Mamyang Abadilla, isa kang tanga. Gagawin mo pa. Ngayon, sabihin mo sa pamangkin mo, magpa-line detector tayo. Kung wala silang relasyon ng asawa ko ni Juan Inahi. Juan Inis Magabo Inahi. Kalokohan sinasabi mo, Mamyang Abadilla, isa kang tanga. Pa-English ka pa. Sasabihin mo mataas yung kuan mo. Isa ka rin. Mataas ka nga, isa ka na naman bubo. Matalino ka nga, bubo ka naman. Pa-video-video ka ba? Noong nagkasagutan tayong una, sasabihin mo walang lalaki doon. Sino ba ang lalaki doon na nakita ko sa taas? Di ba pamangkin mo yun? Na lalaki, na doon natutulog, may kwarto doon. Tanga ka ba? Mamyang Abadilla, sasabihin mo walang lalaki. Ano yun yung pamangkin mo? Hayop? Hindi ba tao yun? Hayop ba yun na nandoon? Mamyang Abadilla, gamitin mo nga mata mo kung may utak ka. Pa-English ka pa, sasabihin mo pang may pinag-aralan ka. Sasabihin mo pa sa akin na walang lalaki doon. Ipinapalabas mo pa yung, tinatago mo pa yung pamangkin mo na nandoon na natutulog sa taas. Bubo ka. Talagang may tama na utak mo, Mamyang Abadilla. May sakit ka talaga sa ulo, Mamyang Abadilla. Ngayon pa nga lang, nung nagkausap kami madaling araw ni Joanne, na sinasabi ko, saan ka matutulog?
Anong sabi ni Juan? Hindi ako katulad ng kasama ko dito na naglalandi na may lalaki. Oh. Ngayon, Mamaya Madilya, nababantayan mo ba yung aplikante mo? Kung anong ginagawa? May pamilya din yan na yung babae na yan na gumagawa, may pamilya din yan. Hindi na alam ng pamilya niya kung anong ginagawa niya. No. Tanga ka ba? Alam mo ba ginagawa ng aplikante mo? Bubo ka, Mamayang Abadilla, tanga. Ngayon, tanungin mo si Juan Ines Magaboy na kung sinong kasama niya na naglalandi sa gabi na may lalaki dyan. Tanungin mo, kasi sinabi sa akin ni Juan nung madaling araw na hindi siya katulad ng kasama niya. Oh, ibig sabihin, Mamayang Abadilla, hindi mo nababantayan yung aplikante mo kung anong ginagawa. Nagtayo ka pa ng agency na hindi mo naman kayang kampanan ang bantayan ng mga aplikante mo. Kung ako sa'yo, i-close mo na yung agency mo. Huwag ka na magkuhan ng mga aplikante. Isinasama pa yung mga babae doon sa taas. Dapat babae lang. Yung pamangkin mo na yan, palayasin mo yan. Huwag mo isama dun sa mga tulugan ng mga babae. Tanga ka ba? Kaya nga tinawag na accommodation, babae lang, lalaki lang. Tanga. Bubo ka pala, Mamayang Abadilla eh. Kala ko matalino ka. Sasabihin mo pa sa akin, may pinag-aralan ka. Asa ng pinag-aralan mo ngayon? Mamayang Abadilla. Bubo ka. Talagang tama talaga sabi ni Joan na may sakit ka sa utak, may sakit ka sa ulo. Mamayang Abadilla. Hanggang dito na lang. Diyos nang bahala sa iyo, Mamayang Abadilla.